Ako po si Christy. Matatakuting tao po ako. Sa dilim, sa tahimik, sa mga lugar na wala akong kasama. Nagsimula yan dahil sa naranasan ko nung kabataan ko. Tandang-tanda ko pa ang nangyari sa akin, kasama ang mga kaibigan ko rate, mga kalaro ko. 10 taong gulang lang ako nung nangyari yon. Pero hanggang ngayon, tumatak na sa isip ko yon. Hapon na at malapit nang umangat ang buwan. Pero napag-isipan pa rin naming magkakaibigan na maglaro. Inaya pa namin yung iba naming kaibigan. Masikip sa lugar namin kaya hindi kami nakakapaglaro roon. Hanggang sa napagdesisyonan nila na doon kami maglaro sa abandonadong mansyon sa kabilang barangay. Habang naglalakad kami papunta roon, nagkwentuhan pa nga sila tungkol doon sa abandonadong mansyon. Sabi ng kaibigan ko ay marami raw nakakatakot na kwento ang naririnig nila mula sa mga dumadaan doon. Kapag gabi ay may sumisit-sit raw o di kaya ay may nakikita silang nakatayo roon at nakasilip sa bintana ng mansyon. Yung isa nga naming kaibigan ay nagyabang pa na kapag nakita niya raw ang sinasabing multo ng ibang tao ay yayayain niya raw makipaglaro sa amin. Samantalang ako natatakot na. Pagdating namin doon ay bumungad sa amin ang malakas na hangin. Medyo malaki yung mansyon. Mukhang nasa 5 hanggang 6 na kwarto ang meron. Lumang-luma ang itsura. May mga halaman na nakadikit sa pader nito. Hindi namin alam kung kanino o sinong nagmamay-ari noong mansyon. Pero usap-usapan na ang dating may-ari nun ay umalis dahil nga sa mga nakakatakot na nararanasan nila. Maski nung ibenta raw nila iyon sa ibang tao ay umaalis din dahil sa takot. Ang unang laro namin ay habulan. Mabagal akong tumakbo kaya lagi akong nahuhuli ng taya sa amin. Pumasok sa mansyon yung isa naming kalaro, si Jonas. Siya yung hinabol ko kasi mabagal din siya tumakbo. Nakita ko si Jonas na tumakbo paliko, kaya agad kong sinundan at hinabol. Pero pagliko ko, hindi ko na mahanap si Jonas. Wala na siyang ibang matatakbuhan sa pagliko na yon kaya nagtataka ako. Nang bigla kong marinig ang sigaw ni Jonas doon sa pinto palabas. Tinatawag niya ako at saan daw ba ako pupunta. Doon lang daw siya sa likod ng pinto nagtatago para hindi ko mahabol. Takang-taka naman ako kasi nakita ng 2 mata ko na tumakbo siya papasok ng mansyon at lumiko. Siguro ay namalikmata lang ako. Di ko na pinansin yon at di na sinabi sa kanila. Baka kasi matakot pa sila at mag-ayawan na. Sumunod na laro namin ay tagu-taguan. Dito ako sobrang natakot. Ako na naman yung taya doon. Bumilang ako hanggang sa makapagtago na sila. Nakabukas yung pinto ng mansyon kaya panigurado pumasok sila roon. Pero para makasigurado ako, sinabihan ko sila ng first clap. Tapos narinig ko nga na may mga pumalakpak at tunog galing doon sa loob ng mansyon, sa taas. Pagkaakyat ko sa second floor ng mansyon ay humingi naman ako ng second clap. Doon sa kwarto ko narinig yung pinanggalingan ng tunog. Pagkapasok ko ng kwarto ay may malaking cabinet doon. Paniguradong naroon ang isa sa mga kalaro namin. Dahan-dahan pa akong lumapit para gulatin yung nasa loob. Pero nang pagbukas ko ng cabinet, walang tao. Nagtaka naman ako kasi iyon lang ang maaaring taguan doon sa kwarto na yon. Wala namang kama na pwedeng taguan sa ilalim at wala ring CR. Habang takang-taka ako may narinig akong sumitsit sa pinto. Paglingon ko ay nandoon si Liza. Ang tagal ko raw makahanap at inip na siya. Kanina pa raw nila ako hinahanap sa labas. Wala naman daw nagtago doon sa mansyon. Doon ko na sinabi sa kanya na may narinig akong pumalakpak sa loob ng mansyon. Akala pa niya
Tinatakot ko lang siya. Tapos agad siyang tumakbo pababa habang sumisigaw. Sumunod naman ako ng takbo dahil natakot din ako. Pagkalabas namin ng mansyon ay kinuwento niya agad iyon sa iba pa naming kalaro. Natakot din sila at nagsigawan kaya agad silang tumakbo paalis ng mansyon. Nakitakbo rin ako dahil ayoko maiwan mag-isa. Habang tumatakbo ay napahinto ako nang may marinig akong pumalakpak. Paglingon ko ay nakita ko ang isang anino sa bintana ng mansyon na nakatingin sa amin. Ako si Linda, 46 years old na at may pamilya. Nagipit kami sa pera ng asawa ko at kailangan ng malaking pera para panggastos sa pamilya. Hanggang sa naisip ko na ibenta yung abandonadong bahay namin sa probinsya. Pamana sa akin yun ng nanay ko na pumanaw. Pero ayokong tumira roon. Nasa Maynila rin kasi ang trabaho ko at ang trabaho ng asawa ko. Dahil balak naming ibenta yung bahay, lumuwas ako pauwi sa probinsya para linisin ang bahay. Pagkababa ko sa sasakyan, sa harap ng bahay, isang malamig at malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Nung naglilinis ako, may kakaibang mga nangyayari. Hindi ko alam pero parang pinaglalaruan ako. Yung mga panlinis na nilalapag ko lang sa gilid-gilid ay napupunta sa ibang parte ng bahay. Kahit na hindi pa naman ako pumupunta roon at di ko nilagay roon. Nagpahinga ako roon at tumambay sa tindahan ni Aling Lena, malapit sa bahay. Nakwento pa niya na halos lahat ng mga dumadaan daw na napapatingin doon sa bahay namin, bigla na lang tumatakbo. Baka raw may nakikita. Tinawanan ko lang si Aling Lena at hindi na sumagot. Maya-maya lang ay bumalik na ako para maglinis ulit sa bahay. Medyo nakakadama na ako ng takot dahil sa sobrang tahimik pagpasok sa loob ng bahay. Tapos maya-maya lang ay may naririnig akong kung ano-anong mga boses na bumubulong sa hangin. Hindi ko yun pinansin dahil baka sa pagod lang ako. Kinabukasan ay malapit ko nang matapos yung paglilinis sa bahay. Pintura na lang ang kulang para magmukhang bago ulit. Pagkatapos ko pinturahan ay umidlip muna ako para hintayin na matuyo ang pintura. Habang winawari kong tuyo na, ay may napansin ako na kakaiba sa pintura. May bakat ng palad ng kamay sa pintura sa dingding. Wala naman akong maalala na nadikit ko ang kamay ko roon. Medyo dinikit ko pa para makita at masukat kung kamay ko ba yon. Pero hindi. Mas malaki ng kaunti. Pinatungan ko na lang ulit yon ng isa pang pintura. Makalipas ang 3 araw ay natapos ko na ang lahat sa bahay. Nagmukha na ulit yun na bago at malinis. Pinikturan ko yung harap ng bahay para i-post sa FB. Sinend ko na rin sa GC ng pamilya ko para makita nila. Pero may kakaibang napansin ang anak ko. Nag-reply siya sa picture at tinanong kung may katulong daw ba ako maglinis dahil may nakita siyang malabong itsura ng babae sa may bintana ng bahay. Zoom ko naman yung picture para makita ko. At totoo nga na parang may nakatayong nakasilip doon. Medyo natakot ako pero hindi ko pwedeng i-post yun dahil baka matakot ang mga bibili. Kinuhanan ko na lang ulit ng bagong litrato yung bahay para may ma-post. Ang asawa ko naman ang umasikaso at lumuwas sa probinsya para makipag-usap sa mga interesadong bumili. Habang ako naman ang bumalik sa Maynila para asikasuhin ang mga anak namin. Salamat at may mga naging interesado naman. Pero agad din silang umaayaw nang mabisita nila ang bahay sa personal. Sabi sa akin ng asawa ko umaayaw daw ang mga bumibili
dahil sa mga nakikita at naririnig nila. May mga sumisitsit, may nakikitang matanda, may mga naririnig na tumatawag sa pangalan nila, at may nangangalabit. Yan ang sabi ng mga pumunta roon. Ang mas ikinatindig ng balahibo ko nang ang lahat ng deskripsyon nila ay boses matanda at itsurang matanda ang nakita at narinig nila. Doon ko naisip na baka si nanay ang nagpaparamdam sa kanila. Siguro nga ay ayaw ipabenta ng nanay ko ang dati niyang bahay. Dahil doon ay hindi na namin ibinenta pa ang bahay. Ginawa na lamang namin iyon na bahay bakasyunan. Ako po si Annalyn. Kababalik ko lang po noon sa probinsya, galing sa Maynila. Umuwi ako para bisitahin yung lola ko. Bakasyon naman namin kaya magstay ako roon for 2 weeks. Matagal na akong hindi nakakapunta kay lola. Halos 5 taon na. Sobrang busy kasi sa Maynila kaya hindi ko magawang bisitahin si lola. Nakababa na ako sa sasakyan at napatingin doon sa abandonadong bahay. Parang may dumaan kasing tao doon sa loob. Kita dahil nakabukas ang pinto. O baka namalikmata lang ako. Sinalubong ako ni lola ng masaya at pumasok na kami. Pinagluto pa ako ni lola ng paborito kong dinuguan at kumain na kami. Habang kumakain ay natanong ko kay lola kung may bago bang may-ari o nakatira riyan sa abandonadong bahay na katabi ng bahay niya. Wala raw bumili ng bahay na yun. Pinabayaan na rin ng may-ari. Halos 2 dekada na raw na abandonado yung bahay na yun. Naalala ko pa noong dito pa kami nakatira ni mama. Bata pa lang talaga ako wala na talagang nakatira roon. Wala rin nakakaalam kung anong meron doon at bakit iniwan. Ang alam lang ng mga kapitbahay rito ay gabi-gabing umiiyak yung dating may-ari. Hanggang sa umalis na lang sila roon at iniwan yung bahay. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni lola, naisip ko pa rin yung abandonadong bahay. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit walang gustong bumili o tumira roon. Pagkatapos naming kumain, nagpasya ako na maglakad-lakad muna sa paligid at magpahinga sa bakuran. Habang naglalakad-lakad ako napapatingin ako roon sa abandonadong bahay. Lalo na kapitbahay lang namin. Hindi ko alam pero namamalikmata na naman ata ako. May nakita na naman kasi akong dumaan na parang anino. Sa pagkakataon na yun sa bintana ko naman na aninag. Siguro ay namamalikmata nga lang ako. Sana. Kinagabihan bago kumain, inutusan ako ni lola na bumili ng soft drinks sa labas. Papasok na sana ako sa bahay dahil nakabili na ako. Pero pagkadaan ko ron sa abandonadong bahay, napakusot ako ng mata dahil hindi ako makapaniwala sa nakita ko. May palad ng kamay na makikita roon sa bintana at unti-unti ring nawala. Sa takot ko noon napatakbo ako pauwi. Muntik ko pang mabitawan yung bote ng soft drinks na binili ko dahil sa takot. Halos ilang araw na ang lumipas at patuloy pa rin ang mga kakaibang nakikita ko doon sa abandonadong bahay. Hanggang sa dumating na ang hindi ko inaasahang pangyayari sa akin. Nagising ako dahil inaalog na ni lola ang buong katawan ko. Pero nagising ako hindi sa higaan o sa kwarto, kundi sa labas ng abandonadong bahay. Sa harap mismo ng pinto nito. Agad akong niyakap ni lola at takang-taka kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Agad niya akong inalalayan pauwi sa bahay. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta roon. Pero sabi ni lola,
na nakita niya raw akong naglalakad at tinignan kung saan ako pupunta. Pero nung naaninag niya na nakapikit ako, ay doon niya napagtanto na naglalakad ako ng tulog. Napatakbo raw siya papunta sa akin nang makita raw niyang bumukas ang pinto ng abandonadong bahay at nakitang may kamay na kumukuha sa akin. Kaya agad siyang tumakbo at pinigilan ako. Kinabukasan ay kaagad na pinabindisyonan ang abandonadong bahay sa pari. Kinabukasan din nun ay pinauwi na ako ni Lola sa Maynila at wala na rin akong balita pa tungkol sa abandonadong bahay. Ang pangalan ko ay Jocelyn at gusto ko lang ibahagi yung naranasan ko sa abandonadong bahay na binili ko. Matagal ko nang plano na bumili ng bahay. Hindi ko inisip na magiging ganito yung mararanasan ko. Nang nakita ko yung bahay, para akong natawa sa sarili ko. Abandonado, yes, pero ang mura, kaya sinulit ko na. Siguro dahil na rin sa itsura nito, medyo madilim, may mga punit-punit na kurtina at parang may kalumaan. Pero feeling ko okay lang. May plano naman akong ayusin yon. Maglagay ng bagong pintura at mga gamit. Pagdating ko, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Masaya ba dahil magkakaroon na ng bagong bahay? O matatakot dahil sa mga usap-usapan na naririnig ko tungkol dito? Binaliwala ko na lang at nagsimula ng mag-ayos ng mga gamit ko sa loob. Gabi na nang matapos ako sa paglilinis. Nagsimula na ako maglapag ng mga gamit at magbukas ng mga bintana. Pero habang inaayos ko ang gamit ko, may isang bagay na hindi ko mapigilan. Yung pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Naalala ko kung kanina ay may tumagilid na kurtina sa isang sulok ng sala. Parang may humihinga mula sa likod. Pero wala namang ibang tao. Sinubukan ko na lang kalimutan at magpatuloy sa pag-aayos. Sayang naman ang pera kung magpapadala ako sa takot. Nang madaling araw, lalo lang lumala ang takot ko. Nung sa bawat hakbang ko ay parang may naririnig akong kaluskos o yabag ng paa na sumusunod sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero tumigas ang pakiramdam ko sa katawan ko. Parang may ibang presensya sa bahay. Dahan-dahan akong lumingon pero wala akong nakita. Umiwas na lang ako at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pero sa bawat paglipas ng oras, dumadami ang mga kakaibang tunog at bagay ang mga nangyari sa akin. May mga oras na parang may kumakatok sa pintuan. Tapos, nung tinanong ko kung sino yung kumakatok, biglang tatahimik na parang walang nangyari. Kahit nung binuksan ko yung pinto, ay wala rin akong nakitang tao sa labas sa harap ng bahay. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, may narinig ako na malakas na tunog mula sa itaas. Mga yabag na mabibigat. Parang may lumalakad na nagdadabog, tapos biglang tatakbo. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Tumayo ako at tinangkang hanapin kung ano ang nangyayari. Kinuha ko yung flashlight ko at naglakas loob. Pero nung umakyat na ako sa hagdanan, biglang nag-blackout. Tanging ang ilaw sa flashlight ko na lang ang nagbibigay liwanag. Dahil sa dilim, grabing takot ang naramdaman ko. Tinutok ko yung flashlight sa kung saan-saang parte ng kwarto, pero wala namang tao o kahit hayop man lang na kayang gumawa ng tunog ng malalakas na yabag. Nang bumalik ang ilaw, nakita ko ang isang anino sa isang sulok. Hindi ko na kinaya ang takot ko at napasigaw.
Tumakbo ako pababa at agad na binuksan ang pinto at tumakbo palabas ng bahay. Wala pang isang araw sa bahay grabe na ang naranasan ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa at sinabi sa pinagbilihan ko na ika-cancel ko na ang pagbili. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano yung naranasan ko at bakit ko naranasan iyon. Wala na akong balak-balikan pa yung bahay. Ngayon ay isa na ako sa nagpapatunay sa usap-usapan tungkol sa abandonadong bahay na yon, na kaya pala sobrang mura ay hindi lang ikaw mag-isa ang nakatira, kundi may kasama rin palang multo. Nasa tabi kami ng kanto kasama ang mga kaibigan ko nang mapag-usapan namin yung abandoned na apartment. Maraming kwento tungkol doon sa abandonadong apartment. Mga kababalaghan, mga multo, pero hindi naman kami naniniwala. Tapos yung kaibigan ko na si Kelsey nag-aya na puntahan daw namin yung apartment at dadalhin niya raw yung lumang Ouija board na nakatambak sa bahay nila. Pumayag naman kaming lahat at nagkapustahan pa kung sino yung unang matatakot. Sabi nila, mas maganda raw kung gabi gagawin, kaya naghintay kami mag 10 PM at saka pumunta roon. Nagtipon kami sa loob ng apartment, sa isang madilim na kwarto na parang luma na talaga. Wala nang ilaw at yung mga bintana puro alikabok na. Kinuha namin yung board at naghanap ng pwesto. Nagsindi rin kami ng kandila. Nagkatinginan pa kaming magkakaibigan at tumawa bago nagsimula. Habang naglalagay kami ng mga kamay namin sa planchette, nararamdaman ko yung malamig na hangin na nagmumula sa mga sirang bintana. Tawa lang kami ng tawa. Akala namin katuwaan lang, pero parang may hindi tama. Parang may nanunood sa amin. Hindi ko alam kung bakit pero biglang ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko sinabi sa kanila at baka asarin pa ako. Nagsimula kami magtanong. Mga tanong na puro tinatawanan lang namin. Kagaya ng may multo ba rito? Anong pangalan mo? At kung kailan namatay yung tinatanong namin. Gumagalaw yung planchette. Pero nagtatawanan lang sila. Pabiro pa nga nila akong sinabihan na ang seryoso raw ng mukha ko. Sabay tanong kung ako raw ba ang gumagalaw ng planchette. Ngumisi na lang ako at sinabing hindi ako yon. Lalo lang silang tumawa nang bumilis yung paggalaw ng planchette. Nagtuturoan pa sila kung sino ang tumutulak sa paggalaw na sobrang bilis na para bang may ibang kamay na gumagalaw sa ibabaw namin. Kahit si Kelsey na sobrang kulit, parang napansin na may nangyayaring kakaiba. Sabi ni Enzo na isa sa mga kaibigan namin, isa-isa raw namin tanggalin ang kamay namin para malaman kung sino ang gumagalaw ng planchette. Napaatras ako sa gulat nang wala ng kamay ang nakalapat sa planchette pero patuloy pa rin yun na gumagalaw. Maski sila ay natahimik. Nang biglang parang may anino na gumagalaw sa sulok ng mata ko. Ang init ng katawan ko. Pero yung paligid, biglang sobrang lamig. Tapos, biglang humagis yung planchette sa bintana at nabasag pa yon. Sa sobrang takot ko, napatayo ako. Bigla ring namatay yung sindi sa kandila. Yung isang kaibigan ko bigla na lang natulala at hindi makapagsalita. Nagsitakbuhan sila palabas ng abandonadong apartment. Naiwan si Mia na nakatulala pa rin. Agad ko siyang inalalayan palabas. Nang muli kong makita yung anino sa isang sulok na nakatingin sa amin, lalo kaming napatakbo ng mabilis, habang si Mia ay sigaw ng sigaw dahil sa takot. Pagkatapos ng ilang minuto, finally,
nakalabas din kami. Napagkasunduan din namin na magtirik ng kandila sa labas ng abandonadong apartment bilang pagbigay respeto at sorry sa kung ano man ang naabala namin. At sinunog na rin namin yung Ouija board na ginamit namin. Simula noon ay hindi na kami bumalik pa sa apartment. Tawagin niyo na lamang po akong Angie. Noong araw ay may isang Chinese temple dito sa tabi namin. Pero ang tawag ko doon noong elementary ako ay simbahan ng Inchik. Naipatayo daw iyon sa tulong ng mga negosyanteng Inchik at ng mayor ng bayan namin. Mula nang maitayo iyon ay araw-araw nang may mga nagpupunta doon, Chinese man o hindi, para magdasal. Natatandaan ko pa yung mga ritual na ginagawa nila noon. Meron silang parang pera na sinusunog doon sa sulok ng bakuran na parang pugon. Tapos, may sinisindihan na incense stick daw ang tawag. Hindi ko gusto yung amoy. Meron din silang ginagawa doon na may kinakalog na 2 pirasong kahoy na parang buto ng kastanyas. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta palagi kong nakikita yon na ginagawa nung kaklase ko sa tuwing sinusundo ko siya. May lahi kasi silang Chinese at yung family nila ang nangangalaga sa templo. Dumadaan muna siya doon para magdasal bago kami pumasok sa school. Tapos tuwing anibersaryo nun ay masaya at makulay ang selebrasyon nila. Maraming pagkain. Lagi nga kaming binibigyan pero hindi ko naman gusto ang lasa kasi matabang. Tapos niloloko ako lagi ng mga kapatid ko na kasi raw ay kinain na yun ng espiritu ng santo nila. Nandun din palagi si Mayor at yung mayayamang Inchik sa magandang lamesa. Pero ang pinakagusto ko roon, kahit natatakot ako at nakasiksik lang sa kilikili ng ate ko habang nanonood, yung performance nila sa stage. Naaaliw kasi ako sa tugtog at sayaw. Pero takot na takot ako doon sa props na dragon, lalo na doon sa mga babaeng mapuputi ang muka at makakapal ang makeup. Hindi ko alam kung bakit pero basta napaharap sa akin yung mukha nila ay nanginginig ako sa takot. Taon-taon ay nakasanayan na namin at ng mga kabarangay ang panonood ng mga palabas nila sa stage. Pero nung napalitan yung mayor namin, ay unti-unti nang tumamlay yung templo. Nabawasan ang garbo ng selebrasyon nila. Dumalang din yung mga nagdadasal doon, araw-araw, at napabayaan na yung templo dahil wala na raw sponsor. Hanggang sa wala nang nagpupunta. Lagi kong nakikita na malungkot yung lola ng kaklase ko. Siya kasi yung nangangasiwa roon. Nasa high school na kami nang tuluyan ng maging abandonado yung temple. Nang bawiin na yung lupang kinatitirikan noon. Pati yung kaklase ko at yung pamilya niya ay napaalis rin. Naiwan doon ang ilang malalaking santo na nagkasira-sira na. Yung dating makulay at maingay na templo nila ay nagmistulan ng haunted. Nang tubuan na rin yun ng mga halamang baging at mga puno. Mula din noon ay umugong na ang mga usapan na may mga nagpaparamdam daw doon. May mga nangangahas kasing pumasok sa loob ng bakuran para tumingin ng mga bagay na pwede pang pakinabangan. At may nakikita raw silang Chinese na nagdarasal sa loob kahit hating gabi. Nung una ay hindi kami naniniwala kasi kami ngang katabi lang ng temple ay wala namang nakikita o nararamdaman. Hanggang isang araw, pagkagaling sa school, ay nakatulog ako. Nagising ako bandang hapon nang may dumaan sa ilong ko na isang pamilyar na amoy. Parang yung amoy ng stick na sinisindihan ng mga Inchik. Bigla akong napabangon at sumilip. Doon nga nang gagaling. Matyaga akong naghintay kung may lalabas bang tao. Pero
Hanggang sa mangawit ako at dumilim na ay wala naman. Nang sumunod na araw, umaga yon, naglalabas si ate sa gilid ng bahay namin. Nang marinig niya iyong tunog nung 2 butong kahoy na kinakalog at hinahagis sa lapag. Dali-dali niya akong tinawag at nagpasama na silipin daw namin. Kinakabahan kami pareho, pero dala ng kuryosidad ay pumasok pa rin kami sa bakuran at sumilip sa pinto. At kitang-kita namin na mag-isang humahagis yung mga butong kahoy sa semento. Tapos may mga nakasinding incense stick kahit wala namang tao. Sa takot ay naguunahan kaming tumakbo ng ate ko pabalik. Nagsunod-sunod na yung mga ganong klaseng kababalaghan, kaya lalo nang pinagkatakutan yung templo. Kung minsan ay may naririnig kaming mahihinang tambol na parang sa tunog ng dragon dance. Doon lang naman sa templo may ganon dati, kaya kinikilabutan kami at nagtatakip ng tenga pag ganon. Isang gabi, nandoon ako sa gilid ng bahay namin. Palakad-lakad ako habang nagkakabisa ng ire-recite kong poem sa school. Mula sa loob na napatitig ako sa kadiliman ng templo habang iniisip ko yung mga linya ko nang may makita akong biglang dumaan na nakaputi. Wala pa rin sa isip ko yon at hindi ko pinansin. Pero nakita ko uli iyon sa gilid ng mata ko, kaya napalingon na ako. At ganoon na lang yung pag-angat ng balahibo ko mula batok pababa nang makakita ako ng isang taong nakasuot ng mahabang puting damit. Puting-puti rin yung mukha niya sa kapal ng makeup at nagliliwanag iyon sa dilim. Ganoon ang itsura ng mga nagpe-perform sa stage noon tuwing anibersaryo ng templo. Nangalog ang tuhod ko sa takot at natawag ko ng malakas ang mama ko. Dahil doon ay napilitan ng papa ko na pabakuran na ng mataas yung pagitan ng bahay namin at ng templo para raw hindi kung ano-ano ang nakikita namin doon. Ako po si Jobel na taga Caloocan. May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Pero hindi po sa akin itong karanasan na ito, kundi sa asawa ko at ikinuwento niya lang sa akin. Gwardiya po siya sa isang mall, dito rin sa Caloocan. At doon po nangyari yung pagpapakita sa kanya ng isang kaluluwa doon na hindi matahimik. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong mall. Pero sa ngayon po ay abandonado na ito. Nagkaroon kasi ng maraming issue sa management. Hindi na ito nakarecover. Hanggang sa unti-unti nang nagsipag-pull out ang mga stall owner. Yung dating mall na masigla at laging hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao, ngayon ay nakakabingi na sa katahimikan. Nakakalungkot nga kasi naging bahagi na ng kabataan ko ang mall na yon. At pinsan na rin akong nakapagtrabaho doon sa isa sa mga kainan sa food court. Katunayan ay doon kami nagkakilala at nagkatuluyan ng mister ko. Maraming alaala ang mall na yon. Sayang nga lang at ngayon ay abandonado na. At isa nga ang asawa ko sa mga naiwan pang guard doon para magbantay. Kaya lang ay hindi naging maganda ang experience niya doon. Pang-araw po ang duty niya. Sabi niya sobrang nakakainip daw yung magbantay sa isang lugar na wala kang nakikitang mga tao. Kaya ang ginagawa niya paulit-ulit siyang nagro-roving. Pampalipas inip. Pag nangawit na siya sa kakaupo at kakatanaw ng mga sasakyan sa kalsada, ay iikuti naman niya uli yung buong mall. Hindi naman daw siya nakakaramdam ng takot noong una, kahit pa nga may kadiliman sa buong building. Alam niya kasi na may mga taga-maintenance at utility pa roon na pinaiwan ng management. Dahil may usap-usapan
na baka may pag-asa pang maibenta at ma-renovate ang mall. Sa isang beses na pag-ikot niya, ay may nakita raw siyang lalaki sa gawin ng maintenance room, malapit sa dating food court. Naka-uniform daw yon ng kagaya sa utility, pero hindi siya nagtatrabaho, kundi nakaupo lang na tila nagpapahinga. Nagtaka raw siya dahil parang hindi pamilyar sa kanya yung lalaki. Kilala niya lahat ng utility doon. Nung lalapitan niya sana para tanungin, bigla daw itong tumayo at pumasok sa utility room. Pero laking gulat niya nang paglapit niya roon ay wala namang tao. Pero kitang-kita niya na doon ito pumasok. Napakamot na lang daw siya at bumaba na. Hanggang sa matapos ang duty niya, ay hindi naman niya nakita yung lalaki sa itaas. Kahit yung talagang naka-duty doon na utility, natatanungin niya sana kung sino yung kasama niya. Nawala na yun sa loob niya. Pero kinabukasan ay nakita niya ulit yung lalaki. Sa ganon din na ayos na parang pagod at namamahinga. Kaya nagtaka siya kung ano ang dapat pagkapaguran ng husto. Putso-putso lang naman ang trabaho nila doon. At nung lalapitan na niya, ay muli itong tumayo. Pinuntahan nga raw niya pero dumiretso pa rin sa utility room. Nagmadali daw siya sa pagsunod pero laking gulat niya nang makita niyang nakalak pala yun mula sa labas. Kinilabutan daw siya noon kaya bumaba na siya agad. Nung makita niya yung isang utility ay tinanong niya agad iyon kung sino yung kasama niya sa 4th floor. Pero ang sabi sa kanya ay wala silang kasama doon dahil dalawa lang silang naiwan at nasa ground lang sila palagi. Natakot daw yung asawa ko pero hindi siya nagpahalata. Nung sumunod na araw, kahit na kinakabahan ay sadya niya raw na inabangan yung lalaki. Pabalik-balik lang siya doon sa floor na yon. Hanggang sa paglingon niya nga ay nakita niyang nakaupo na doon yung lalaki. Pinuntahan daw niya agad yon at sinabihan niya na huwag aalis doon. Pero parang hindi daw siya pansin nung lalaki. Napandalas ang himas sa dibdib at parang kinakapos ng hininga. Tinanong daw niya kung sino siya at anong nangyayari. Bigla daw siyang hinawakan nun sa braso at humingi ng tulong sa kanya dahil hindi raw siya makahinga. Tapos ay napasubsob daw ito sa lamesa. Agad daw niradyohan ng asawa ko yung kasama niya. Pero pagbaling niya doon sa lalaki ay bigla na lang itong nawala sa kinauupuan. Hinanap niya pero hindi na niya nakita. Nung dumating yung kasama niya ay sinabi niya na rito yung nangyayari. Pero itinanggi daw nito na may ideya siya kung sino ang taong iyon. Pero nung ikwento niya sa akin iyon, lalo nung dinascribe niya yung lalaki, ay nagkaroon ako ng hinala. Nung nagtatrabaho pa kasi ako roon, may nangyaring sunog doon kung saan may isang utility employee na namatay sa suffocation. Kilala ko yun at nakipaglamay pa kami sa kanya. Pero itinago ng management ang pangyayaring iyon at binayaran ang pamilya para hindi lumabas ang balita. Hindi pa doon nakadestino ang asawa ko nung time na yon, kaya hindi niya alam ang pangyayaring iyon. Kinilabutan daw siya at hindi makapaniwala sa kwento ko. Pero nung aminin sa kanya ng kasama niyang guard na may ganoon ngang pangyayari at posibleng yung lalaking iyon nga yung nagmumulto, ay agad siyang nagpalipat ng pwesto. Kaya ngayon ay sa isang fast food chain na siya nakadestino. Magandang araw. Ako po si Ana. May pwesto ako ng mga pasalubong goods dito sa isang terminal ng bus.
Hindi ko na lang po babanggitin kung saang mga terminal at anong bus company. Gusto ko lang po kasing i-share sa inyo, admin, at sa mga tagapakinig nyo, yung karanasan ng kaibigan naming mag-asawa na si Toto. Dati siyang konduktor sa isang provincial bus na biyaheng south. Ilang linggo pa lang siya doon pero hindi nagtagal ay nagpasya siyang umalis dahil sa mga nakakakilabot na pangyayari na naranasan niya roon. Kahit lalaki yon, mahina at matatakutin talaga pagdating sa mga multo. Tinulungan siya ng asawa kong si Dudes na mapasok bilang konduktor dito sa kumpanya nila. Driver naman ang asawa ko doon at biyaheng norte sila. Isang araw, pareho silang walang biyahe, nagkayaan sila na mag-inom sa bahay. Doon na ikwento ni paring Toto yung mga naranasan niya doon. Malawak daw yung terminal nila doon sa probinsya na yon, hangganan ng biyahe nila. Kaya yung ibang bus na abandonado na ay doon din nakagarahe. Inabutan na nga niya ang iba sa mga iyon. Kadalasan, kapag nakarating na sila, ay doon sa bandang dulo sila lagi gumagarahe. Iyon ang paboritong spot ng driver niya. Pabor naman sa kanya dahil tahimik sa bahaging iyon, malayo sa ingay ng mga nag-uumpukang driver at gaya niyang konduktor. Gawin niya kasi na doon matulog sa dulong bahagi ng bus, doon sa may mahabang upuan. Yung driver naman niya ay sumasaglit ng uwi sa bahay ng number 2 niya, di kalayuan doon. Nung gabi na iyon, nagmamadali daw siyang makahiga para mailapat na niya yung katawan niya. Kulang 2 araw din kasi ang biyahe nila at minsan ay humahalili din siya magmaneho sa driver niya. Sa pagod ay nakatulog siya agad, pero bigla siyang naalimpungatan nang makadinig siya ng tila pagkakagulo. Parang may mga nagsisigawan at nagiiyakan na mga babae at bata. Bigla siyang napabangon at sumilip sa likuran ng bus nila dahil parang doon daw niya naririnig. Pero madilim at tahimik sa bahaging iyon. Wala namang tao at tanging yung abandonadong bus lang ang naroon. Wala rin siyang nakitang komosyon sa paligid. Nagtatawanan pa nga yung tindera sa kantin at yung iba pang driver. Pero rinig na rinig daw talaga niya yung nakakakilabot na iyakan na yon. Hindi naman daw iyon masyadong pinansin ng driver niya nang magkwento siya. Guni-guni niya lang daw iyon. Naulit pa yung pangyayaring iyon at napansin daw niya na sa tuwing naroon lang sila sa terminal na iyon at saka nangyayari iyon. Kaya hindi na siya natulog doon at nagtiyaga na lang sa mga upuan para sa naghihintay na pasahero. Bandang 2:00 nung gabing iyon, pagkarating nila ng terminal ay umalis na agad yung driver niya. At siya naman pagkatapos daw niyang kumain ay pumunta siya sa CR para umihi. Katabi lang iyon ng kinakaparadahan ng bus nila. Kaso ay may tao sa loob ng CR na panlalaki at mukhang dudumi pa yung nauna sa kanya. Ihing-ihi na raw siya kaya pumunta siya sa likuran at pumuwesto sa gilid ng abandonadong bus. Wala raw sa isip niya yon yung mga naririnig niyang iyakan sa bus na iyon. Ihing-ihi na daw talaga siya. Nakatingala pa siya at nakapikit habang pinapakawalan ang naipong mahabang ihi. Habang nakapikit daw siya naramdaman niya na parang may nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata at nagulat siya nang makita niyang maliwanag ang loob ng bus at may mga taong nakasakay doon na nakatunghay lahat sa kanya mula sa salamin ng bintana. Nahiya siya at pilit na tinapos agad ang pag-ihi. Pero bigla daw siyang napaisip kung bakit may mga pasahero pa roon. Kaya napatingin siya sa katawan ng bus at baka mali siya nang naihian. Tapos ay nabigla raw siya nang makita niyang may umaagos na pulang likido na doon sa katawan ng bus
kabilang nasa bahaging iniihian niya. Malansa raw iyon, kaya nasabi niya na dugo yung likidong iyon. Sinundan niya ng tingin kung saan galing iyon. At nang hilakbot siya, nang makita niyang doon pala nang gagaling yung dugo sa mga taong nakasilip sa kanya sa bintana. Bigla na lang silang naging duguan at sugatan. Yung iba ay nagiiyakan at humihingi ng tulong. At yung iba naman ay mga lungaynay at tila wala ng buhay. Sa takot ay nanginig yung buong katawan niya at hindi maganda tuto sa pagsasara ng zipper. Nagtatakbo siya papunta sa mga kasama niya at sinabi niya yung nakita niya, pero pilit lang siyang pinapakalma ng mga ito. Sinabihan daw siya na huwag nang intindihin ang nakita niya dahil hindi lang siya ang nakakakita noon, maging sila din nung una. Pero nasanay na sila hanggang sa hindi na nagpaparamdam sa kanila yung mga pasahero doon. Ilang beses na raw nasangkot sa aksidente ang bus na yon dahil kaskasero ang driver. At yung huli nga ang pinakamatindi dahil maraming namatay. Nakakulong naman na daw yung driver. Pero baka kaya patuloy silang nagpaparamdam sa mga bagong driver at konduktor ay para magsilbing babala na maging maingat at responsable sa pagmamaneho para wala ng buhay na madamay. Hello po sa inyo mga kapasta. Eya po ang pangalan ko. Sana po ay mapansin nyo itong kwento na padala ko at ma-upload po dito sa channel nyo. Base po ito sa nakakakilabot at nakakalungkot na pangyayaring na-experience ko noong namamasukan pa akong kasambahay sa isang boarding house sa Sampaloc. Taong 2019 po iyon bago mag-pandemic. Nag-stay out ako dahil walang kasama ang anak ko sa bahay, kaya gabi-gabi ay umuuwi ako. Matyaga kong binabaybay ang madilim at mahabang kalsada na yon para lang makasakay. Nakakatakot maglakad doon kasi ay may nadadaanan doon na isang abandonadong bahay. 3 taon na raw ang nakakaraan mula nang masunog yung ilang kabahayan doon. Nakarecover na yung mga katabing establishment at hindi mo na mababakas na nasunugan sila. Pero yung sunog na bahay na yon ay naiwang nakatiwangwang. Wala akong ideya kung anong nangyari doon at bakit tuluyan ng inabandona. Hindi kasi ako taga roon. Sayang nga, malaki at mukhang maganda pa naman yung bahay noong hindi pa nasusunog. Pero hindi ko maiwasang hindi panayuan ng balahibo sa tuwing dadaan ako doon. Kahit noong una ay wala naman akong nakikita at nararamdaman doon. Sa itsura pa lang kasi noon ay matatakot ka na. Open yung mga bintana at pinto na basag-basag at giba-giba na. Tapos madilim sa loob. Idagdag mo pang sarado na yung mga katabi at wala nang katao-tao sa kalsada maliban sa mangilan-ngilang sasakyan na dumadaan. Sa minsang pag-uwi ko, mga bandang 10:00 ng gabi noon, malayo pa lang ako ay napatingin na ako sa ikalawang palapag ng bahay. May nakita kasi akong tao na nakasilip doon sa basag na bintana. May malamlam na liwanag na nagmumula sa ilaw ng poste, kaya nakita ko na bata yung nakatayo doon. Nagtaka ako kung bakit may bata roon sa ganoong oras at sa nakakatakot pang lugar. Naramdaman ko agad yung panlalaki ng ulo ko, pero nilabanan ko yung takot ko. Inisip ko na lang na normal na bata lang yung nasa bintana. Baka batang hamog o batang kalye. Matatapang at malalakas kasi ang loob ng mga yon. Pagtapat ko doon ay diretso lang ang tingin ko. Pero biglang nanayo ang balahibo ko nang makarinig ako ng sutsut. Alam kong yung bata yung sumisitsit
dahil tinawag niya rin akong ate. Ewan ko ba at napakilig pa ang katawan ko sa sobrang takot. Lakad takbo na nga ang ginawa ko, makalampas lang agad doon. Nung mga sumunod na uwi ko, ay iniwasan ko na lang munang magpagabi. Nag-adjust na lang ako sa umaga para bago dumilim ay makauwi na ako. Yun nga lang ay nasasabay ako sa rush hour at matinding traffic. Pero mas okay na yun kesa makakita pa ako ng multo sa bahay na yun. Pero parang nananadya naman ang pagkakataon. Isang beses hindi ko na iwasang gabihin uli. Hindi naman pwedeng hindi ako uuwi. May bagyo kasing paparating at mag-isa lang ang anak ko sa bahay. At sa hinaba-haba ng dinaanan ko, kung kailan malapit na ako doon sa abandonadong bahay, ay doon pa biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Sa takot ay bigla akong napatakbo doon sa bahay at sumilong. May sementadong sahig ba kasi iyon? Okay lang sanang mabasa ako ng ulan, pero sa kidlat ako natakot. Malapad kasi yung kalsada at may mga puno sa paligid. Mahirap na. Kaya nung nakasilong ako doon ay dalawa yung takot ko. Sa kidlat at sa multo na maaaring magpakita sa akin doon. Maya-maya nga lang ay naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa doon. May bata na sa tabi ko at kinakalabit ako. Nanlalaki na yung ulo ko at nagsimula ng mangalog yung tuhod ko sa nerbiyos. Hindi ako tumitingin at mariin lang akong nakapikit at nagdadasal ng ama namin. Nang biglang magsalita yung bata kung mayroon daw ba akong pagkain. Gutom na raw kasi siya. Dahan-dahan akong nagdilat at tinignan ko yung batang sa tansya ko. Nasa 8 taon ng edad. Nakalahad ang isang kamay niya habang ang isa naman ay nakahawak sa tiyan. Parang hindi naman kako siya multo kasi naramdaman ko yung pagkalabit niya. Nawala yung takot ko at napalitan ng awa. Mabuti at may uwi akong pagkain kaya binigay ko sa kanya. Pero nabigla ako nang ituro niya yung matandang babae na nakahiga at tila nangihina. May kasama pala siya. Nilapitan ko yung matanda at binigyan din ng pagkain. Tinanong ko kung sino sila at anong ginagawa nila doon. Pero hindi siya sumagot at kinuha lang ang pagkain. Hindi na ako nagsalita at pinanood ko na lang na kumain sila. Humina na ang ulan nun at wala ng kidlat kaya nagpaalam na ako sa dalawa na siguro ay maglola. Ikinuwento ko yun sa kasama ko kinabukasan. Nagkataon naman na naroon yung matandang tanod at narinig niya ang kwento ko. Sabi niya, malamang daw na ang tinutukoy kong maglola ay yung maglola na natrap sa sunog na yon at namatay. Palagi daw talaga silang nagpapakita sa mga dumadaan doon at nangihingi ng pagkain. Namutla at natulala na lang ako sa sinabi ng matanda. Multo nga pala ang binigyan ko ng pagkain. Nagugutom din pala ang mga multo. Ako po si Nori. Una po ay pinapaabot ko ang pagbati sa butihing admin at narrator ng paborito kong horror channel na to. Doon din syempre sa mga kapwa ko masugid na taga-subaybay. Taong 2016 nang bumalik ako sa dati kong pinagtatrabahuang pabrika. 2005 pa, noong una akong pumasok doon. Nasa 20 pa lang ang edad ko. Doon ko nakilala ang napangasawa ko. Pero namatay na siya. Kaya kailangan ko magtrabaho para sa 2 anak namin. Nagkataong may bakante kaya muli akong nakapasok. Dahil dati na nga akong nagtrabaho doon, ay madali ko namang natutunan ng mga gawain.
Nag-export kasi ng mga processed foods ang pabrikang iyon na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan dahil kolorum lang po yun. Pero dahil matagal na panahon nang nabakanti ako sa trabaho, ay hindi na ako sanay at madali nang mapagod. Kaya kapag break time ay kumahanap agad ako ng mapupwestuhan kung saan may papahinga ko kahit saglit ang katawan ko. Marami nga palang puno at damuhan sa loob ng compound na yon, kaya maraming mapupwestuhan na malilim. Ang kaso ay palagi akong nauunahan ng mga mas bata. Naalala ko nung araw ay may malaking truck ng yelo doon sa gilid at matagal nang abandonado, kaya ginawa naming tambayan at pahingahan yung ilalim. Nagkabit pa nga ng duyan noon si Haji na asawa ko. Matagal na panahon na rin yon pero naisipan ko lang itanong sa kasama ko at nagulat ako nang sabihin niya na nandoon pa rin at inilipat lang sa likod. Nung bago ako pumasok ng umagang iyon ay naisipan ko na silipin yung truck at nandoon nga lang pala iyon. Medyo iginilid lang at natuwa ako kasi kahit na tinubuan na siya ng mga lumot doon at mga damong baging na galing sa katabing puno, ang ganda niyang tignan. Parang yung kagaya sa mga palabas na mystical ang dating. Pero ang mas ikinatuwa ko ay yung iba't ibang kulay ng mga mumunting bulaklak ng carnation na nakalatag sa paligid at ilalim ng truck. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagkahilig ko sa nature o sadyang weird lang ako kaya nagagandahan ako doon. Mukhang walang pumapwesto doon kaya naisip ko na doon na ako maglalatag ng karton para higaan. Pagdating nga ng break time, matapos kong kumain ay dumiretso na ako doon. Bit-bit ang isang malaking karton na hihigaan ko. Nakatingin nga sa akin ang mga kasama ko at sabi nakakuha raw ako ng pwesto. Yung iba naman nagbiro na may ahas daw doon kasi nga medyo matataas na yung mga damo. Pero hindi naman siguro sapat para pamahayan ng ahas. Dahil malilim at masarap ang ihip ng hangin ay agad akong nakatulog. Hindi naman ako nag-aalala dahil safe naman doon at nagkakatanawan lang kami ng mga kasama ko. Pero maya-maya ay bigla akong napapitlag. Parang may kumurot kasi ng pino sa hita at braso ko. Biglang bangon ako para tignan kung sino pero wala namang tao. Nakahiga pa rin ang mga kasama ko sa hindi kalayuan. Pagtingin ko sa braso ko ay may pulang marka nga na tila galing sa pinong pagkurot. Nasaktan ako kaya hinaplos-haplos ko yung bahaging iyon. Nagbell na kaya tumayo na ako at niligpit ko na yung karton. Pero bago ako makatayo ay nakita ko na may mga dahon na parang naglalakad. Pero syempre kako, hangin lang yun. Nawala naman na yung sakit at bakas ng kurot kaya nawala na rin yun sa isip ko. Nang sumunod na araw ay naroon uli ako. Pero naisipan ko na mag-scroll muna sa cellphone ko. Nang makaramdam na ako ng antok ay pinatay ko na yung cellphone. Pero nung nag-block na siya at natapat sa liwanag ay may nakita akong mga refleksyon doon ng mga tao. Pero parang maliliit lang. Bigla akong napatingala pero wala namang tao sa ulunan ko. Pagtingin ko sa screen ay naroon uli yung reflection. Tinitigan kong mabuti at nanlaki yung mata ko nang makita kong maliliit na tao nga iyon na nakakatakot ang anyo. Biglang bangon ako pero bigla akong napapitlag nang makaramdam ako ng sakit. Yung sakit na parang may kumurot. Pero nung mga oras na yon ay sabay-sabay at sa iba't ibang parte ng katawan ko. Pinagpagan ko yung braso at katawan ko dahil baka may hantik o kung anong insektong kumakagat sa akin. Pero nagtayuan ng balahibo ko dahil habang nagtatatarang ako, nakadinig ako ng maliliit at matitinis na tinig
na nagtatawanan. Pero hindi ko nakikita kung nasaan sila. Natakot na ako at tumakbo. Nangilabot ako nang makita kong natadtad pala ng marka yung buong katawan ko at hindi siya galing sa mga insekto, kundi parang kurot talaga mula sa kuko. Hindi nawala iyon hanggang sa makauwi ako. Nang makita ng binan ko, ay pilit akong dinala sa pinsan niyang albularyo at ipinatawas ako. Ayon dito ay sinalbahe daw ako ng mga itim na duwende. Hindi raw siguro nagustuhan ng mga iyon ang pagpwesto ko doon sa ilalim ng abandonadong truck na inangkin nila at ginawang bahay. Inutusan niya akong mag-alay doon ng pagkain at dasal at sa kanya ako ginamot. Siyempre ay hindi na ako uli lumapit man lang doon dahil ayoko nang makurot.